Dagdag pambalita, Chavit Singson nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng isyu ng flood control. Ang detalye mula kay Kamar MJ Mondihar. Ito na siguro ang pinakamalaking mga corruption na administration. Ganyan kung ilarawan ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang lawak ng korupsyon sa bansa sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Kaugnay ito ng mga anomalya sa flood control projects na kinakaharap ng Bongbong Marcos administration. Bukod sa overpriced at substandard na mga proyekto, ikinagagalit ngayon ng taong bayan na may mga ghost projects sa flood control. Ngayon, malabas na, hindi lang corruption, ghost project na. Ulit-ulit na lang binabayaran yung mga proyekto. So, paano hindi nakita ito? Sa management yan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-utos sa bagong kalihim ng DPWH na tugunan ang korupsyon sa flood control. Ayon kay Singson, mas lulubog sa kahirapan ng Pilipinas kung mananatiling hindi nasusolusyonan ang problema. Talaga maghihirap tayo kung di hintuan to maraming mga graphic corruption, mga karukuhan ng mga batas natin at mga leaders natin. So, nasa mga leaders na natin to. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos sa baba. Iniimbestigahan ngayon ng Senado at Kamara ang issue sa flood control. Maging iba't ibang business groups ay nananawagan rin ng agarang aksyon laban sa korupsyon. Kabila na rin ang kilos protesta kaugnay sa usapin. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. So, umutang pa sila. So, wala tayong pupunta kung hindi mabantayan itong mga utangin pa. At kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi aabot na ganito ang utang natin. Sa kabila ng mga batikos, nanawagan si Singson ng pagkakaisa ng sambayanan. Hinikayat din niya ang lahat na magtulungan sa pagharap sa mga problema ng bansa. Nakikiusap po kami na maski anong mangyayari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayong magawa. So, maski maraming problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalo sa mga mahirap, mga nangailangan. Si Singson ay isa sa mga nagsulong noon ng unit team tandem nila Pangulong Marcos at VP Sara Duterte sa panahon ng 2022 elections. Ngunit ayon sa kanya, hindi na siya tutulong sa susunod na halalan kay Marcos Jr. dahil sa mga personal na dahilan. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng publiko ng hustisya laban sa korupsyon sa flood control, lalo't panahon na naman at tagulan sa Pilipinas. Well, kailangan kumilos tayo, sama-sama tayo lahat at pag-usapan natin kung paano pa makakatulong o maayos ang ating bansa dahil talaga sobra na ang nangyayari. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung MJ Mondihar, SMNI News.